Kung gusto talaga ng Senado na putulin ang sahod at allowances ni Senator Bato de la Rosa, habang hindi siya nag-report sa kanyang tungkulin, isang araw lang yan na trabaho ng mga senador, tapos na yung problema. Kaso pinapaiikot pa ng mga senador ang taong bayan. Kesyo wala daw sa Senate rules na putulin ang sahod ni Bato at mahirap daw baguhin ang rules. Pakinggan natin si Senator J.B. Ejercito, ang chairman ng Senate Committee on Ethics. Kung susundin talaga natin yung rules, sa korte nga, pinaabot tayo ng taon di ba? Minsan. Kasi kung susundin mo talaga yung rules, medyo matagal talaga, tedious yung process. So, para na lang mawala yung pressure sa Senate, mawala rin pressure sa, bawa kay Senator De La Rosa, siguro, yung request natin, ito voluntary nila lang. Forgo o yung kanyang, or waive niya yung salaries and allowances. That's also seconded, sinang-ayunan din naman ni Senate President Soto yon, no? Dalawa po bali ang sinasabi ni Senator JB sa interview na yan. Una, mahirap daw baguhin ng rules kaya hindi agad-agad mapuputol ang sahod ni Senator Bato maski hindi siya pumapasok. Ikalawa, pinag-uusapan na lang daw na voluntary i-waive o hindi na muna tanggapin ni Senator Bato ang kanyang sahod at allowances habang hindi siya nag-report sa duty. Ang ating tanong, mahirap nga babaguhin ang Senate rules? Tanungin natin ang ating kaibigan na napakarunong at walang kinikilingan. Pwede bang ipaliwanag mo sa amin ang proseso kung may babaguhin sa Senate rules? Karaniwang nagsisimula ito sa pagharap ng isang panukala o resolusyon na inihahain ng isang senador. Pagkatapos nito, dadaan ito sa deliberasyon, mga debate at boto ng buong Senado. So kung babaguhin ng mga senador ang Senate rules, ito ba ay sila-sila lang at wala nang iba pang kalahok na ibang opisina ng pamahalaan? Mga senador lang talaga ang nagdedesisyon pagdating sa pagbabago ng kanilang sariling mga lituntunin. Hindi na kailangang dangayunan pa ng ibang sangkay ng pamahalaan. Ito bang kapangyarihan ng Senado na baguhin ang kanilang rules ay saan bumabase? Saan ang gagaling ng kapangyarihan? Ang kapangyarihan ng Senado na baguhin ang kanilang sariling mga lituntunin ay nakapatay sa saligang batas ng bansa at sa kanilang mga internal na tuntunin. Ibig sabihin, may kalayaan sila na itakda ang sariling proseso bataw sa mga probisyong legal at tradisyon na sinusunod nila. Gaano katagal para mabago ng Senado ang mga probisyon ng kanilang rules? Depende talaga yon sa kung gaano kalawak o kasimple ang magbabago. Kung minsan, mabilis lang kung may consensus ng mga senador. Pero kung may matinding debate, maaaring abutin ng ilang linggo o buwan bago tuluyaw mapagtibay ang mga pagbabago. Kung ipagpapalagay natin na solid ang suporta ng Senado sa isang panukala, gaano kabilis ito maisasagawa ang pagbabago ng Senate rules? Kapag talagang solid at halos lahat ng senador ay sang-ayon, pwedeng maging mabilis ang proseso. Sa ganitong sitwasyon, maaaring matapos ito sa loob ng ilang araw o linggo, depende sa pagiging smooth ng kanilang deliberasyon at botohan. Tama bang isipin na kung talagang solid ay pwede din sa loob lamang ng ilang oras o isang araw ay mababago ang Senate rules? Oo, posible yon. Kung talagang walang pagtutol at buong suporta, minsan sa loob lang ng isang araw, kaya nilang tapusin ang pagbabago ng mga lituntunin ng Senado. O yan po, maliwanag na nilalansi tayo ni Senate Ethics Committee Chairman J.B. Ejercito. Madali lang baguhin ang rules at madali lang putulin ang sahod at allowances ni Senator Bato kung hindi siya papasok sa trabaho. Doon naman sa ikalawang punto, nakikipag-negotiate di umano daw ang Senado sa kampo ni Senator Bato para sa voluntary waiver of salary. Madami tayong tanong at agam-agam sa pinag-uusapang waiver na yan. Tanungin natin ulit ang ating kaibigan. Ang tanong kong susunod, pwede bang mag-voluntary waiver si Senator Bato de la Rosa sa pagtanggap ng kanyang sahod dahil hindi siya pumapasok? Kung kusa niyang gustong talikuran ng kamang sahod dahil hindi siya pumapasok, walang legal na pipigil sa kanya na gawin iyon. Ipagpalagay natin na hindi kukunin ni Senator Bato ang kanyang sahod at allowances. Hindi ba ang cheque ay mananatili pa rin sa ilalim ng kanyang pangalan at walang pwedeng kumuha nun kung wala siyang pahintulot?
Ay sabihin natin hindi niya kukuhanin ng sahod at allowances, mananatili pa rin yun sa ilalim ng kanyang pangalan. Kung walang pahintulot mula sa kanya, hindi talaga basta-basta ito makukuha ng iba. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng kanyang malinaw na pagsangayon kung ano man ang nangyayari sa cheque na yun. Ibig sabihin, yung pera para sa kanyang sahod at allowances, maski hindi niya kunin, ay kanya pa rin yun. Kanya pa rin yun. Kahit hindi niya kunin, tatangalan niya pa rin yung nakapangalan at nakareserba pa rin para sa kanya. So ang lumalabas dito, ang solusyon talaga sa problema ng pagsahod niya kung hindi pumapasok ay gumawa ng Senate rule na kapag hindi nag-report sa duty ay walang sahod at allowances. Ng isang rule na nagsasabing kung hindi nagre-report sa trabaho ang isang senador ay walang sahod at allowances. Sa ganitong paraan, nasa patakaran na mismo ang magiging batihan. At yon ay pwedeng isagawa sa loob lamang ng isang araw ang pagbabago ng rules. Oo, kung buo ang kanilang suporta, posible talaga ito isagawa at ay isang araw lang. Kapag nagkonsulto ang lahat ng senador, mabilis nilang maipapagkabad ang pagbabago sa mga alituntunin at magiging opisyal na kaagad. Ito talagang mga senador, may mga waiver pang nalalaman. Madali lang naman baguhin ang rules at ito ay mas matagalang solusyon. Meron din po tayong nakitang video ni Senator Alan Cayetano kung saan tinalakay din niya ang kaso ni Senator Bato. Pakinggan natin si Senator Alan Cayetano at ang pakiramdam ko dito para na naman tayong nilalansi. So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang nyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto nyo man pumunta, yung editor nyo mismo magsasabi, huwag kayong pumunta kasi pwede naman kayo mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na huwag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya on official business, in this case, may threat eh. So, nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon, ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya, tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arestuhin siya dito sa Pilipinas. So ganun lang yun. Sasabihin lang ng isang senador na siya ay may threat, hindi na muna siya magpapakita. Pero tuloy ang sahod at allowances niya. Ang dami mong paikot, Senator Alan. Ganito na lang. Kung naniniwala si Senator Bato na siya ay may threat, totoo man o hindi, desisyon niya yun na hindi magpakita sa trabaho. Pero hindi siya dapat tumanggap ng sahod at allowances dahil hindi siya nagtatrabaho. Isa pa, kung yung mga kapamilya at mga kaanak ni Senator Bato sa Senado na tumatanggap rin ng malalaking sahod at allowances ay wala na rin ginagawa dahil nga wala siya, pakisali na rin po sa amended Senate rules na itigil ang pagbabayad sa kanila. Aba, maawa naman sila sa bansa.